Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:08. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang, uyan headlines kan mga bareta ngunyan na Lunes sa lado nasyonal 2026 Barangay Sanggunian Kabataan Elections. Mawot ipaoktaban ni Senadora Amy Marcos. Dagdag na pundo kakaipuhanon dakan COMELEC in kaso maoktabaan sinambitang eleksyon. Kill plot ni Vice Presidente Sara Duterte kay Presidente Marcos. Planado sabikan NBI. 5 hasta 6 na kaso isasangat kan Ombudsman kontra kay Romualdez. May mapang headlines kan mga bareta sa lado lokal. Bus driver na imbuelto sa road crash dyan sa Libmanan. Pigpadarahan na nin Chocos order kan LTO. Via Bicol naglalaom sa triyompo kan gulayan sa patubigan. Sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, sobrang 17 bagyo na pwedeng maging super typhoon. Posible daang maglaog sa par poon Mayo hasta Oktubre. Sa luwas kan Pilipinas, 14 nagadan sa Israeli strikes duman sa Lebanon. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes, nakita kan mga bareta inotonta sa lado nasyonal. Itinutulod ni Senadora Amy Marcos na ibalyo sa Oktubre 2027 ang Barangay Asin Kasanggunian Kabataan Elections. Sa lindong kan propuesto, gigibuhon ang masunod na pirilian sa inot na Lunes kan Oktubre 2027 asin susundan ini kada ika-4 na taon. Sigon sa propuesto, may basihan ang pagpaoktaban in holita posible daang maapektaran ang voter turnout daraman kan labilabing paglangkaw kan presyo kan krudo. Naglangkaw na sa level 19 ang passenger fuel surcharge kan Civil Aeronautics Board paghali sa dating level 4, mantang nagpautob man in 30% na paglangkaw sa plete ang Maritime Industry Authority kan Marso 30 ngunya na taon. Piglalauman man ang dagdag plete sa mga bus as iniba pang public utility vehicles. Mientras tanto, aminado ang Commission on Elections na kinakaipuhan ng dagdag na pundo in kaso madagos ang pagpaoktaba kan Barangay Asin Sanggunian Kabataan Elections. Sa tao pa man girara ini kan swestyon kan nagkapira na i-postpone muna ang eleksyon linuli sa epekto kan krisis sa Middle East. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maski nga ni 85% na sindang preparado, mayo sindang magiginibo kung kongreso na ang magdesisyon na ipauktaba mo na ang pirilian sa nakatalaan kuta na ini sa maabot na Nobyembre 2. Sa balyo kay ini liwat man sindang mahagad nindagdag na pundo ninhuli sa mga gastuson arugan panibagong pagparehistro, dagdag na presinto asin mga kagamitan, siring man balota asin mga maestra na maserbi sa eleksyon. Aabuton sa buot nin hasta sa 3 bilyon pesos ang kakaipuhanon sa sarong reset o kaya pagpaoktaba kan Barangay Sanggunian Kabataan Elections. Dagos-dagos kita kan mga bareta ilabyog niyato sa lado lokal. 18 anyos na soltero naghugot diyan sa Concepcion, Pequeña. Aramon tan detalye sa report ni Boyet Paderes. Gadan ang sarong 18 anyos na lalaki matapos na maghugot sa Zone 6 Barangay Concepcion, Pequeña, Igdisan, Naga, kasubagong maagahon. Sigun sa tiyoon kaini, igwang problema personal ang biktima, uruglaan pagsuruwayan kaini asin ang girlfriend. 2 semana lang nakakaagi. Punsubot kan mangyari ang suruwayan, bihira na magpuli sa harong ang biktima. Sagkod ng mangyari ang mundong barita. Posible subot alas 2 ng maagahon, ginibong paghugot gamit ang PC alas 7 ng aga kasubago na diskubre ang mayo ng buhay kan biktima. Para sa BBS News, Boyet Paderes.
BBS. Basta Bareta, sigurado. Baltandaan mga bareta sa lado nasyonal, nagtutubod si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na planado ang assassination plot ni Vice Presidente Sara Duterte kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin bako ining basta metaphor ninhuli man da sa nagkontak ini nin assassin sa news forum. Pigsabi ni Matibag na padago sindang naka-high alert ninuli sa huma sa buhay ni Presidente Marcos asin padagos na papahanap ang subuot pigkontak na assassin. Sa sarong live press conference ka Nobyembre 2024, enterong nagugulo-gulo sa kaanggutan na ipinahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na may kaulay na subuot siyang assassin para itumba si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Asinman Romualdez, 2 beses pa subuot na sinabi kan Vice Presidente na bakong suba an sa iyang paghuma. Piging bisagaran man kan NBI, ang sarong komento sa social media na badilon si Presidente Marcos asin daa ipig i-live pada ini. Mientras tanto, pigsabi ni House Justice Committee Chairperson asin Batangas Representative Jervil Luestro, nagaro nag-ako na ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na maabot sa Senado ang kaso kan impeachment kontra sa iya. Sigon kay Luestro, ang pahayag kan defense team na dumana sa nasinda masimbag sa mga kahaputan sa mismong Senate trial asin indikasyon na piglalauman na manindang ipapasa sa komite and findings kan probable cause. Pinamandoon ni Luestro na hababasa na ang pamantayan para sa probable cause kay puhanda din bastanteng basihan tangarig na idagos ang kaso asin bakong patunay kan kasalan. Naunambitan niya ang mga disallowance kan Commission on Audit sa 73 million pesos na confidential funds kan taon 2022. Pati naman ang kadagdagan na 375 million pesos kan taon 2023 na kung naging pinal maabot sa 448 million pesos ang dapat na ibalik. Dinagdag pa na naunambitan kan komite ang report kan Anti-Money Laundering Council na igwanin 6.7 billion pesos na transaksyon poon taon 2006 hasta 2025 na dahil manahihiling sa SALN ni Duterte, dakula daang agwat ini. Urog na tapuon taon 2019 hasta taon 2024, zero ang deklarasyon kan kas asin man bank deposits para kay Luestro, malinaw na igwanin ng disclosure. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal apaman giraray, 5 hasta 6 na kaso ang isasangat kan Office of the Ombudsman kontra kay dating Speaker Martin Romualdez katakod ini kan subuot multi-billion na kantidad kan flood control scam. Inasigurar ni Remulla na makondusir na sindanin preliminary investigations kontra kay Romualdez asin madanay ang tamang proseso kanle. Sinabi ka ini na an sa indang paghiro matapos isugo kan Court of Appeals na i-freeze an nin 20 dias ang prime Forbes Park property asin dinosenang bank accounts ni Romualdez asin kanegosyanteng si Jose Raulito Enoy Paras. Sinabi ka na Court of Appeals na may probable cause subuot para tubudan na sinabit ng mga assets hindi konektado sa makaduda na aktibidad kabali naman ang posibleng pagbalgar sa Anti-Money Laundering Act. Sa record ni Romualdez, ipigukonektar man sa 35 account sa mga mayor na bangko na nasa pangaran kaini asin kan sa iyang pamilya. Iguan na kitang 19 minutos makalis na an alas 12 minuto dagos kita kan mga barata sa lado nasyonal. Nagpatanid si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan na mga personahis kaini na o sa mga personahis niya na sisiguraduhon niyang maninimbag sinda sa ley kung may embuelto sa anomalya o anuman na klase ng krimen. Ini kasunod man kan pagkakaaristar sa 2 miyembro kan Philippine Coast Guard sa magkasuway na anti-illegal drug operations sa syudad kan Cebu asin Davao
kan Abril 22 asinman 23. Nainot ng isinugo ni Gavan ang preventive suspension sa mga embweltong personahe tangarig masiguro ang patas asinman marikas na investigasyon. Sigon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagkikipagtabangan na ang Philippine Coast Guard sa Philippine Drug Enforcement Agency asin iba pang law enforcement agencies sa ginigibong investigasyon asin pagsangat kan magkakanigong kaso. Tinawandoon ka na PCG napapanimbago na si Isayman na mabalgar sa lay asin maatubang sa kasong kriminal asin man administratibo. Kabali man digdi ang posibleng pagtanggal sa serbisyo asin pagkawara kan mga benepisyo kung mapatunayan na nagkasala ang mga ini. Sa iba pang mga barata sa Radyo Nasyonal, nagtiripon-tipon ang ASEAN Senior Officials Meeting on Energy para man sa ad hoc preparatory meeting asin man consultative session with dialogue partners para sa Special ASEAN Ministers on Energy Meeting. Mawot kan pag-urulay na ini na diskutiron ang mga development sa krisis sa krudo darakan krisis naman sa Middle East. Tinawandoon ni Undersecretary Felix Ocan na Philippine Official kan Philippine Senior on Energy asin man Sam Chair ang importansya kan tulos na koordinasyon sa taho kan mga development na nakaapektar sa global asin regional energy markets. Sa ginibong consultative session, pigsabi man kan mga dialogue partners ang mga update sa presenteng kondisyon sa supply kan krudo asin nagriribayan man in mga opinyon ang mga leader para sa pag-resolver kan sinabit ng krisis. 20 minutos na makalisan na alas 12 sa iba pang lugang na mga barata sa Radyo Nasyonal. Pinanunsyo kan Department of Energy na operational na ang 5 renewable energy projects na makakapagtaonin dagdag na supply ng kuryente sa nasyon. Sigon sa DOE, igwang nasa 128.9 megawatts ang pinagsarong kapasidad kan mga inina parte kan sa indang target na mapaabot sa 25 ang mabukasan na renewable energy storage projects antes man matapos ang bulan na presente. Kabali sa mga bagong bukas na pasilidad, ang solar asin biomass projects kan Hermosa, Taft, Cordon asin man Arayat nasa kabilugan na 1,741 megawatts man ang target kan Energy Department na magdalagan mo niya na Abril kung sa ina sa final stages na subuot kan grid integration asin iba pang natatadang proyekto. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa paay ka ini may inaan ang epekto sa nasyon kan paborobagong presyo kan imported na fuel kasabay kan pagtulod kan mas malinig asin mas pusog na power system bilang o parte da ini kan direktiba ni Presidente Marcos na hidalion ang 200 power projects sa laog kan tulong taon para da papusugon ang supply kan enerhiya sa tahuman kan naglalangkaw na demand kan nasyon. Sa iba pang barata sa Radyo Nasyonal, nagabot na sa 539 na mga partidaryos kan mga biktima kan subot extrajudicial killings ang nag-apply bilang participating victims sa kaso kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Mawot kay ni na maipaabot ang sa indang pananaw sa proseso kan paglitis. Sigun kay ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Conte, dahil man kinakaipuan magtestigo sa korte ang mga ini, ninulit suway sinda sa mga testigong pipilion kan prosecution asin man defense. Sakop sa nakan kaso ang mga insidente po Nobyembre 2011 hasta Marso 2019. Dinagdag pa ni Conte, pwede daang magtao ang ICC nin konsiderasyon kay Duterte kabali ang pagbali sa pagdangog sa paikan video call. Posible daang magpuon ang pagilitis sa laog man sa nakantaon na ini. Nainot ng pig-aprobaran kan ICC ang jurisdiction kay ini asin kinompermar ang mga kaso kontra kay Duterte katagudman kan crimes against humanity. Kabali ang murder, attempted murder na subot parte kan mahiwas na sistematikong pag-atake kontra sa mga sibilyan.
Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, liwat na nagtupga din as flume ang kanlaon volcano kan Domingo nabanggi o kasubanggi sigon ini sa Phibox. Base sa monitoring kan state of volcanologist na record ang pagtupganin abo kung alas 6:28 nin banggi hasta alas 6:55 kasubanggi kung sain nag-abot sa po mas o menos 1,200 metros ang langkaw kan flume antes na iniman darahon kanduros pasiling sa sur na sulnupan. Sigon sa ahensya na inot ang naobserbaran ang ash emission kan Sabadong aga asin Biyernes na hapon na patunay na mantinidong aktibo ang bulkan. Padagos na nakataas ang alert level 2 na nangangahulugan na may moderate level of volcanic unrest. Walang bareta kitang uniyan sa lado nasyonal, ipighiras ni Senator Risa Ontiveros na mantinidong pusog ang mga residente kan Pag-asa Island sa balyukan pagbagat kan mga barko kan China sa saindang pagsira sa ancestral fishing grounds. Aktibong naghiro ang lokal na gobyerno asin mga parasira tangarig daang ipaglaban ang sainang kabuhayan mantang padagos man ay tinutulod ang serbisyong pangsalud asin edukasyon sa isla. Sigon kay Ontiveros, matik ang komunidad ang triyumpo kan Pilipinas sa Arbitral Award kan 2016 asin ipigpasa pa ini sa mga hobines bilang parte kan sa indang pagkaaram. Katakod kay ni tinutulod sa Senado ang West Philippine Sea Mandatory Education Bill tangarig para rumon ang kaaraman kan mga Pinoy sa importansya kan pagdepensa sa diretso kan nasyon sa kadagatan. Marata na kitangon yan sa lado lokal, pigpapa-esplikar kan Land Transportation Office ang chopper kan pampasaherong bus na nahulog sa gilid kan National Highway dyan sa Bicol, Libmanan, Camarines Sur kan Sabado. Sigon sa ahensya, pigsa irarom na sa 90 days preventive suspension ang lisensya kan bus driver. Maginan bus na imbwelto sa aksidente, ipiglaag naman sa alarm status. Sa shockos order kan LTO, pinapaliwanag kainian na imbweltong chopper kung taano dahil dapat makasuhan kan reckless driving asin iba pang batas sa trapiko. Sa investigasyon kan PNP Libmanan, halik sa Metro Manila ang bus na may piglikayan sa buot na kasabatan na motorsiklo pag abot sa sinambit ng lugar. Nasalpukan bus ang duwang motor, sarong kotse asin ikinaraot kan sarong sari-sari store, saro ana report na lugadan sa sinambit ng insidente. Nagkukondusir naman in suway na investigasyon ang LTO dapit man sa pangyayari. Naglalaom ang National Irrigation Administration Bicol na maresulta ng positibong resulta ang programang gulayan sa patubigan kasunod gan pag-uran sa Naga City kasi nagkapirang banwaan sa Camarines Sur day palang nahaloy. Sigon ki Maria Culiofe Baraero, makatabang ang uran tangarig na mabaribi ang mga daga na sakop kan proyekto na urog pang mapakusog ang produksyon kan gulayon kan mga parauma digdi sa riyon. Ipinapautob ang programa sa pagipagtabangan kan Manilain na Irrigators Association sa probinsya, katuwang ang Department of Agriculture Philippines na nagtataon ng libreng seedling sa mga benepisyaryo. Pigpaliwanag kaniya na ang gulayan sa patubigan ipiglaag harani sa mga irigasyon tangarig na masiguro ang bastanteng supply ng tubig sarong importante ini sa pagrambong kan pananom asin man sa paglangkaw kan gusi kan mga parauma. Sa paligan programa daang ini piglalauman mas mapapakusog ang lokal na produksyon kan gulayon asin matatabangan ang mga parauma na magkaigwa nin mas pusog na hanap buhay. Sa iba pang mga bareta na kitangon yan. Sa rupang bareta sa lado lokal, arestado ang pagkukonsiderar na top 1 most wanted person sa level kan Tigaon Municipal Police Station matapos iserbi ang warrant of arrest kan Sarong Aldao. Pigmidbid ang suspect na alias Floyd, residente kan Tigaon na naatubang sa tulong kaso kan statutory rape na mayong pigrekomendar na piyansa. Sa report kan pulis, presenting nasa kustudiya kan Tigaon MPS ang akusado para sa magakanigong disposisyon asin pagsaangat nin kaso sa korte. Sigon sa PNP, ang matriyumpong pag-arestar parte ini kan pinakusog na kampanya kontra sa mga wanted person bilang parte kan sa indang mas pinakusog na police operations.
Barata na kita sa kumugtakan na sa tuyang panahon, nagpatanid ang DOST Pag-asa na pwedeng mag-abot sa siyam hasta 17 bagyo ang maglaog sa Philippine Area of Responsibility puon sa Mayo hasta bulan kan Oktubre ngunya na taon. Basa indang forecast, piglalauman, saro hasta 2 bagyo sa Mayo asin Hunyo, 2 hasta 4 na bagyo sa Hulyo, asin man na Agosto, 2 hasta 3 bagyo sa Septyembre, asin saro hasta 2 na bagyo sa Oktubre. Sigon sa Pag-asa Climate Monitoring and Production Section, maski daa mas dikit ang piglalauman na bagyo sa huling parte kan taon, may tsansa man daang mas makusog o magkusog ang mga ini asin maging typhoon o kaya man super typhoon. Sa ordinaryo daa, nasa 20 bagyo ang naglalaog sa par kada taon na perming nagtitindi pon Hulyo hasta Oktubre. Mientras tanto sa kamugtakan kan panahon ngunya na aldaw, lauman ang mas mapanganuro na kalangitan na may warak-warak na pag-uran. Siring man thunderstorms sa nagkapirang parte kan Eastern Visayas, asin karagadara kan Easterlies. Sigon sa update kan Pag-asa ngunya na Lunes, Abril 27. Makaapektar man ang parehas na weather system sa Metro Manila asin natatadang parte kan nasyon na madaranin isolated rain showers o kaya thunderstorms orog na sa hapon o banggi. Mientras tanto mayo man na nasa iripa na low pressure area ang Pag-asa sa laog asin luwas kan Philippine Area of Responsibility ngunya na aga. Tigsabihan ang publiko na magdaranin payong asin maging alerto sa biglaan na pagbagunas din oran, pagdaguldol, orog na sa mga lugar na posibleng pigbabaha. Barata na kitangon niya sa luwas ka na sa tuyang nasyon. Nagabot na sa 14 ang binawian in buhay, asin 37 ang lugadan sa panibagong airstrikes kan Israel sa Lebanon, sigon ini sa Health Ministry. Kabali sa mga biktima, ang 2 aki, 2 babae, mantang sarong soldados na Israeli, ana i-report man na nagadan. Nagpatanid ang Israeli military sa mga residente na mag-evacuar hali sa nagkapirang banwaan, asin pigsabi na target kan operasyon ang mga milita o mga soldado sa armas kan Hezbollah ninhuli man subuot sa pagbalgar kaini sa ceasefire. Nagsimbag man ang Hezbollah na mapadagos ang saindang pag-atake asa nagpapadagos man ang operasyon kan Israel sa saindang teritoryo. Sa balyo kan ceasefire na pigpanginutan kan United States, mantinidong maluya ang sitwasyon man nagapadagos ang ribayanin opensiba kan 2 lado. Sigon sa report, nag-abot na sa sobrang 2,500 sa nagadan, poon kan liwat na magbungkaras ang gyera kan Marso. Kabali naman ang sibilyan, mga kababayihan asin man mga kaakian. Ayan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagbareta sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 35 minutos, makalis na po ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела. Bueno. Я красива. Mga tugang, Lunes na Lunes. Ribahan po kita sa launa, hindi sa programang Pairanhiran sana ini pong sendong amigo Yetbu Boyet Paderes po, sa lado technical si Pastor Serge Marmol, asin man si Ayi Camarote. Welcome po sa panglunes na edisyon kan programang Pairan-iran sana. Kumusta na po kayo mga amigo?
na nagaantabay sa tuyang programa. Nagaantang wala kung bilining na ko yan. Itong isa sa auta. Marina Udto, kay Madingning Miranya, kini Lids de la Rama, and siyempre kay Sir Jeffrey Nupia. Nagaantabay sa tuya. Sir Lauro. Amigo, Sir Lauro Rivera San Jose. Nagaantabay po sa tuya. Marina Udto, Sir Lauro. Ano lamang ang sa tuya dyan. Marina pagkutusan dumamdara ng Sir Ritmo. Pati na kay Sir Pastor Serge. Nakahangay yun ni Pastor Serge si Sir Lauro Rivera. Dahil nagbabayaan sa indang buhok. Ang buhok ni Pastor Serge sagud ang buhok ni Sir Lauro dahil nagbabaya. Medyo makintab sa nang kadikit ang buhok ni Pastor Serge. Pag narata ngaya ang tabili sa payo ni Pastor Serge, madadari nas. Kaya po nilangaw yan. Pagkakamada, oh. Mahal nas na maray. Ano, ang pamada itong tancho. Marka pildit. Tancho. Ay, happy pista sa mga taga-Tampak. Ano, nag-text na si Bus Junel. Kaya inaasahan ko ka mo na makapasa niya ako. Nag-post na siya, nag-send sa kuya ng picture. Kuya, halo lang da. Ay, ilay niya ako kami kayaan. Gusto mi chibog. Diyan kami mga chibog. Happy pista. Anong Yan, halo? Nel. Anong sabi niya? Halo lang da. Mano mix lang. Manong is. Mayong tibog. Igwa. Pwedeng mayo. Igwa Hindi, pwedeng mayo. Ta mapapasma ang bisita mo. Kung papag-abot. Ko yan, naka-jackpot garo sa by bust. Hindi, pwedeng pag-abot sa nakambisita mo, patataan mo na nin. Ilalag mo na sa kwadradong mesa na may sadit na baso-baso. Hindi, Pero pwede. pinahiling niya, kuyan, may pritong manok. Ano, yung paborito mo? Pritong manok, pagkatapos payukan lechon. Matubod ako pag naspigsen diyan sa kumahiling ko. Ay kuyan, talagang big time si Bus Junel, ano, tinipon-tipon niya itong sa iyang Sa mga bibi. Sa pigdudumanan niyang bibi. Oo, sa BB. Pagkatapos sa sweldo na kulang, sweldo niya dyan sa DWIJ. Ano, kaya big time. Pang-manageran na sundo sa DWIC. Big time si Bus Joel Ngunyan. Talagang Haloy na pigprepararan, oy, dyan sa... naghahalap ng bisita. Si Bus Dyan Joel. sa Tampak. Maray na, anong piyasa? Suwa or Tampak? Kasi ang Tampak, sitio Tampak, Suwa, Kamaligan. Sa Tampak. Happy Fiesta po, and syempre, dyan sa sitio Francia, may ugob o Campo Camarines Sur. Happy Fiesta po sa Indo dyan. Yan ang sitio Francia, yan ang barangay ni Manoy Efren. Ayo. Kaya langan niya, on duman. Dahil nag-uli si Mga tugang Boss niya. Efren. Dahil ko isik yung nag-uli duman. Basta, ang taramon dyan sa sitio Francia, rin ko nada naman, mga maray na hapon sa Indogabus dyan. Ang taramon dyan, Iriganhon. Yan, Ang mga Iriganhon. taga-iligan ang kukuhin dyan, nangangawat. May Bueno. mga nagkukumplian yung ngunyan, partner. Bisay. Makuyan mo na kita. Bisay. Sa mga nag-happy birthday. Happy birthday sa agom ni Sir Rick. Si Sir Rick Arnedo, Ay, sa big agom time ni man Sir yan. Rick. Kuya na talagang maski iba ka pa ng ibang mga taga-media dahil magpapakat-pakat. Ano? Annalyn Arnedo, yan. Happy birthday, ma'am. And syempre, nagbe-birthday si Sir Michael Pelareja dyan sa Mambayawas sa Libmanan, Camarines Happy Sur. birthday, sir. Happy birthday. Happy birthday sa imo, sir. And si Dayan. Dayan. Doina, mayo na pala si Satuyang si Mading Jane sa agom ni Pading Jake. A birthday ngun yan. Ayo. Siyempre mahanda man kaya si Jake. Ano? Sa Irisay pa, birthday pa ngun yan ni Bro Ricky Bautista dyan sa Sabang. Sabang, Naga City. Happy birthday sa imo, Bro Ricky Bautista. May mga nag-birthday pa si bayaw ko sa Chaong Quezon, birthday man ngun yan. Happy birthday na lang. Sabi din ni Ricardo Dalisay, maray na po sa Indo. Pighuros na po si presyo kan gasolina. Martes po may announcement. Martes po yan piguhuros o piglalangkaw. Saga. Martes. O bueno. Oy, sasabi po pala, condolence po pala sa pamilya de los Martires. Ang sayang bangkay, ako po dyan sa Kuyan.
Sa anong lugar to, partner? Sa diyan sa Diyan sa Columbarium. Ah. Columbarium. Diyan sa ano, Imperial. Ano yan, sa Imperial, Balatas. sa Balatas, napakulayan po kan na grupo kan na DWR, ito mga naging empleyado kan DWR na atyan na alas 6 din nga paghapon maatiripon duman makikisumaro sa pagdalamhati kan pamilya De Los Martires. Timbrido na si Jim Bim. Kumpleto na ang mga kuyan dapat kuyan konsumuhon. Yaon diyan si kuyan si Danny K. Danny K. Hindi ko lang alam kung buhay pa si kuyan si David Nupre. Mayo na si Mayo na. Kadako lang nag-sign off si Harry Benitez, mga ex-DWR yan, si Bert De Los Martires, Lads Madamba, pagkatapos sa Saipa. Pero bilang-bilang ko, 7 na ang naggraduar. Basta dyan pong hapon, si Lisel ako yan. Lisel si Edwin Lara, mapasiring man na dyan at yan. Si Joe Sabal, mapasiring dyan at yan. Mga XRN yan, Kaya maugma, at siya na pagkahapon, alas 6 yung pagkahapon maugma po. na mamundo. Diyan po sa, kuyan, Pagkaminsan kaya, nagkakahiriling-hilingan sana pag may arog baga kayan. Maski sa pamilya partner, sa totoo lang, nagkakatiripon pag may gadan. arog kayan. Pero, mas maray ko taan na baga na nagtitiripon ang pamilya, kada taon ngaya or December. Maski nga pang pamilya baga ang Disyembre, kung may mga kanya-kanya naman kayang pamilya, garo masakit, orog na kon hararayo. Pero, kadakla na beses, nagkakatiripon pag may arog kaining, may nagpapaaram sa kinaban. Diyan, alas 6 po, ang teripong ka na mga X-Men. Diyan po sa Imperial, sa Balatas. Yan po yan ang mga X-Men ka na DWRN. Ika-partner, nakahiling ka na ka itong kuyan, itong isinaunang barya baga na gano'n baski itong 10 centimos baga na igwang babae partner. Nakatindog. Iyo, iyo. Igwang babae na Yan ang balon ko kato. may maso. Pero may pigdidigdig siya dyan sa kuyan. Garo kawali. Oo, garo kawali, maso. Yan ang balon ko pag may 10 centavos. Tapos ang likod kayo ni partner, garo agila. Iyo, iyo. Agila, Igwa pa ako kaya ngunya nakasaray. Pero si sa iba talaga, itong babae na Na naging modelo, kan paggibo, kaining kaining barya na ini. Sino nga ba siya? Kung ang madalas makikita natin sa ating salapi, sa ating kwarta, mukha ang ating mga bayani, arog ni Lapu-Lapu, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Antonio Luna, Apolinario Mabini, Milsora Aquino, at dakul pang iba, ang dakulang kahaputan partner. Si Sai, ang babae na mayong nagpapansin, as in sino ba ang nakatayong babae sa mga lumang barya. Siya ay allegorical na tinatawag na Pilipinas, na si Pilipinas, o bersyon kan Pilipina Liberty. Pero sino nga ba ang modelo na ito sa totoong buhay? Siya, magdawag ka mo mga estudyante, siya ay si Blanca Figueroa na isinilang kaitong 1892. Anak ni Melisio Figueroa 1903 na siyang nagdisenyo sa baryang Pila na iniisyo kan nakaaging 1903 kan Amerika sa Pilipinas. Kaya baga igwa sa likuran niya, igwa ang agila na kuyang kan simbolo ka na Amerika. Si Blanca Figueroa ay isinilang habang sakay sa isang barko pabalik sa Pilipinas. Ang kanyang mga magulang, si Blanca Figueroa ay namatay sa Maynila
noong dekada 70 sa edad na lampas sa 80. May pangarap pala talaga ini, kuyan, ang pangaran niya, si Blanca Figueroa. Ito po kung kuya na, itong mga may kapot-kamparyang inihilingan na ninduta yan, si Blanca. Pero bako man lang pala siya sa 10 centavos, sa piso pala. Igwa pa, sa peso. Oo, Ito bagang, kuya, Sa piso pala, pig ano pa man igwa. siya. Igwa nga kuya. Tapos ang likulan kayan, agila na logo kan Amerika. Kuya ha, dagdag kaalaman yan na bako lang pala ito, basta lang babae. Sa totoong buhay pala. Siguro ang mga old coins, siguro mga tunay yan na kung gold, tapos silver, bakong araw kan mga coins soon yan. Ang coins ko yan, kuya. Matungtungan mo lang. Ay, ako pag ako nakakain ng mga coin, diyan na pigsiri-sirigid, nagbagil-bagil. Saray ko yan. Magkapabot kang panahon, mahihiling kan mga aka. Ayun pala nangyari sa mga coins, sa mga kwarta kang panahon. Takal na inot na mga panahon na late Arab, ang mga nakatatak dyan, mga totoong buhay pala, totoong mga tao kan inot na ginibong modelo kan mga nag-irbento kang mga kuya yan, Kaya, mga coins. kadtoy ganing sa lapi, ang plete ka to, naabot ko ang plete partner, 20 centavos. Ayaw man ako kaya. Hindi ko na inabot yan. 20 centavos. Pero aki pa man ako ka ito, na dadangog ko sana na maplete sin na mapatigaw ka to si lola ko. 20 centavos na ang kung baga ngaya, ito ang minimum na plete. 20. Kung ngunyan ngaya sa jeep 12, Apat na pilaso yan. Ang 20. 20 centavos, dahil duwang 10. Duwa. Duwang 10 centavos. O siyempre, kung igwa ka ng 5 centavos, di bilangon mo na. Basta sa 20 centimos. O di, duwang 10 centavos. Iyan. Kung may itong 5 centimos, di 20 ka ito. Yan ang mga kuyang katong panahon. Naabot ko pa ito. Mga kwarta kang panahon. Igwa ka itong piso, yung kumaubos, itong piso na may Nakakupit ka kiyama mo, kinanay, pag tamay para may tindahan kaming sira, pag dahil pa nabibilang ang binta partner, nakalaag naman sa burobasket, dahil pa nabibilang yan, makuha na ako, tapag binilang ito, dahil ka na makakuha. Hindi ka na makakupit. Bago pa yan mabilang ni nanay, nakupit na ako, tapag nabilang, pag abot kayo sa harong, mabilang na yan kang binta niya. Hindi nga yan, so isasaod ko ni sa aga, marimit ako araw gani. Pag yan pinatos niya na, di ka na makakuha dyan. Kaya habang yaong ka pa dyan sa Tindahan. pwede ka na Kumupit ka na. pwede ka na kupit-kupit. Mas maugmaman na pigpapara Alaala. rurumdumon itong mga panahon. Kami partner kayo ito. Kaming pugo nito bagang puto siko. Kuya, naman sa likodan mo ito, nairin mo itong... Parinduman? Oo. Anong puto siko? Itong garugatas na Itong nga, kuya, bilog-bilog ba ng araw kaya? Yung bilog-bilog nga. Bagas na pigibong puto. Iba man ito, putong bagas na garo may giring-giting. Ito may giring-giting. Makakahiling ka kayan mo niyan sa mga pasalubong center sa terminal. May giring-giting. Pero ang balong ko ka ito, paing gusto, kupit siya na akong kupit. Tapos ilalaban ng tatsian. Iba man itong puto siko, iba man ang puto siko. Ilalaban ng tatsian, pag nadaog, balik naman doon sa araw, makakuha naman sa binta. Kaya konsumisyon kayo si mama, pero minsan na ngayon nawawara ang mga binta kan sa kuya, puto siko. Kaya, kuya, mga karanasan na hindi malilimutan. Kan mga aki-aki pa na uso pang pakupit-kupit sa magurang. Ngunyan ang kupit ngunyan, ribo na. Makupit ka man lang ngunyan, pero may ng mga 100, makupit ka 500. Pero ang panahon, kuya, grabe ng kwartang ngunyan na mga panahon. Bueno, ano pa ang nabaro-baro mo dyan? Kuya na partero, kuya, Caliber Sinod. Malupit ini parte talaga ang mga tao kami panahon, mga sadista,
Calabar Synod partner kay itong 897 AD. Saro sa kinukonsiderar na pinaka naiibang kaganapan sa kasaysayan. Ipinahukay ni Pope Stephen VI ang nalalapa ng bangkay ni Pope Formosus. Pigbulos din nila ini partner ning ito bagang itong body kan padi pigba kaya pinatukaw sa trono lapa na pinatukaw sa trono pigbulusan para atubangon ang sarong paglilitis pigga ko yan lilitison pa matapos hatulang guilty hindi man makasibag ni partner tagada na nga ni guilty na sabi kay itong mga naghatol. Guilty ka ngaya. Pope Formosus. Ang padusa partner, pinutulan ang bangkay ng 3 daliri. Asit iniapon sa ilog. Ngunit hindi pa ito natapos doon. Ang kalbaryo ni Pope, hindi pa natapos doon. Matapos makuha at mailibing muli sa isang munghi ang bangkay, muli itong pinahukay ni Pope, iba naman na Pope, Papa Serious the Third. Makalihis ang pirang taon, sa ikalawang pagkakataon, muli itong nilitis. Kan ma-find out partner, guilty. Guilty na naman. Tali mga kasimbag sa mga hapot, basta kukuyanong ka lang, lilitisong ka dyan. Pinugutan ining payo partner. Grabe. Dati, Taday nagigirong. Tulong daliri lang. Apon na ngayon. Apon. Ay, nako agad rin. Pinakot-kot ni ko yan. Biliwakan sa rupang papa. Kan find out na guilty. Pinutulan ng ko yan. Pinugutan payo. Pinugutan ng payo. As in, itinapon utros sa salog. Ang bangkay, sinasabing sumabit sa lambat ng isang mangingisda asin sa kalaunan ay sikreto ining ibinalik sa St. Peter's para mailibing ng payapa. Sa huling pagkakataon, ipinakita nito ang tindi ng puot at kaguluhan sa politika sa Roma noong medieval year panahong medieval. Talaga mga tao ka to sa Roma, malay-lain na lang, amak mo, dahil mo na makakasimbag tao, atubang sa trial, ika ngayon, dahil mo nakakasimbag, ika ngayon, may kakasalag ka nga. Sabi niya, piga-ako mo, taday ka nga ni nagirong. Piga-ako ka. Ay, taday nagigirong. Ay, guilty ini. Putuloy nga yan ko yan, tulong muro. Apon na sa ko yan, lubong giraray. Ay, paikot-kot pag nag-abot na pa ako, nagtukaw na sa rupang Pope, si Pope Serious the Third. Pakalihis ka perang taon, kot-kota daw nga ito, may mga kasalan nga itong dapat pang simbagon. Pighapot, dahil naman nagsisimbag, kutuloy daw nga yung payo, tagilti nga yan ito na nagsisimbag. Sakon lang, ipinapunggiray siya sa salog, nagsabit sa lambat, kinuha ka para sira, pasikretong ibinalik duman sa St. Peter's Square. Yan ang mga tirada kan mga panahon, malulupit. Yun mayo naman kaya. Grabe nang mapasala ka yan sa pigkasuhan ka, maski totoong ika, basta sala ang spelling kan pig-service sa imong nganing subpina garo. Waral. Dahil mo ngani, pwedeng bako ka yan. Iba ka, Kaya, iba sinasala man, partner, iba sinasala man talaga. Sinasala man talaga. Pati yung kuyan, yung warrant-warranter, pag warrant officer nga, ika ngayon may aresto nga igdi, may warrant of arrest kaya. Sasabihin ko ngayon duman, ibabalik ko ngayon yung warrant of arrest, bala ka na ngayon. Ay, yung ngayon, kung bala, sabihin mo ngayon, dahil mo kung natuturakan. Yung mga tirada mo yan, basta ngayon, bala ka na ako. Balik duman sa opisina nila ngayon, boss, sir, dahil ko ngayon natuturakan ngayon, garo ngayon naghali na ni ang taong ini. Pero, paldo, pugi, naduhulan. Araw kaya ng mga tirada. May bistado akong araw kaya. Iguti dining nagko-comment Arabella. Inot
ngingirit. Ang sunod, mga stickers. Ang sunod, naghihibi. Nagdidiwal-diwal. Ang sunod, anggot. Ang sunod, di-dirty finger ka po. Si Siya yan. Ano? Si Siya yan. Anong kuyan mo? Anong problema mo? Yaon dyan sa nagko-comment din sa programa. Mahiling mo yan, yaon dyan. Maraming nauto sa imo. Kuyan, ano kaya? Siguro dahil dyan sa topic mo, ano? Ano naman ngayon ni si Sir ngayon. Ata ngayon nagpapangudto. Sabihin ngayon na tigkot-kot pa man ngayon si Kuya. No? Kaya, susunod po, papiliin ko na sila. Pag mga araw ganda, na pag-topic kung nagkakakangka mo, Hindi ko alam kung iyan ang gusto mong sabihin, digdi. Salamat na lang sa pagpasada, digdi, sa programa. May Susunod ko dirty finger ka, dirty finger mo, lalagon mo yun. Ayun na ito. Umayo na. Kauragon ko mga barita ni Yitbo. Tayo man kadi ang si Sir Emmanuel Manaog. Mayo na, pig-delete niya na sa sayang comment. Si Sir Emmanuel Manaog, maray na hapon po. Maray na hapon, sir. Si Sir Manuel Manaog. Ay kasubanggi, kuyan, talk of the town si kuyan, si Bukal Paul Manaog. Ano, diyan sa kuyan, duman sa... Paran ko si Bukal Paul duman sa Baraylihan. Galante si Paul. Ano? Paran ko si Bukal Paul Manaog duman sa Baraylihan dyan sa Barangay Ginaban. Presidente kan mga kuyan, gapos kayo mga presidente kan mga organisasyon. Di ba dya? Pirila ka mo. Laglag man na sa iyang 18,000. Bako, lampas. Maupa duman sa kuyan. 20, ang barangay kan, 1 tera 24, 25. Yan nga. Basta mga nasa 30,000. Nasa 30,000 ang binutas ang kasubanggi ni... Tabang niya man ito sa mga organisasyon ng federation kang ko yan. Tabang man ni Bukal Paul Manao. Kaya ang kurahaw kan mga taga o kampo, pulgiraray. Dapat iniba mo sa aki mo si kuyan. Ang aki mo yan garo ang maasunod na board member. Parang ko naman sa baylihan. Alam mo, nag-invite man siguro si Mr. and Mrs. Association, organization kang ginaban. No? Kaya nag-abot man si Bukal Paul. Alam mo, dahil nagkukuyan, dahil nag-isnab, dahil nag-aatras yan, maski sa gastusan, magdiyan ka sa opisina kayan, pag may sesyon, ay talaga, dahil nauwing luhaan, urog na itong, kuyan, 3 Musketeers. Permisan lang, kuyan, galante. Bueno, mga tuwang, salamat sa inyong pag-antaway. Si Boyet Paderes po. Sa lado technical po, si Pastor Serge Marmol, saka si Ariel Camarote, ako si Daryl Banyas. Salamat po sa inyong pag-antabay. Ayaw paglangara, akong lapag-inom para pakondisyon kay baluhit sunod, kamuan pakantahon. Alat na gaira,